Oh, nandiyan ka na pala, Jello. Hello, Jello. Halika, maupo ka. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Nagulat din ako nung malaman kong ikaw ang tinutukoy niya. Dati palagi kong sinasabi kay Lolo, kahit anong mangyari, hindi ako makikipag-meet sa lalaking pipiliin niya para sa akin. Naalala ko pa nga yun. Pero ngayon, nagbago ng isip ko. Kanina ko lang nalaman na magkakilala kayo ng apo kong si Era. Oo. Pareho po kami ng school. At magkaibigan kami. Hindi ko nga alam kung bakit bigla siyang pumayag na sumama sa akin ngayon. Siguro, ikaw at si Era are really meant for each other. Ang mabuti pa, umorder na tayo. Sige ho. O, Era, order anything you want, huh? Okay, sige po, Lolo. Ikaw rin, Jello. Opo. Ayaw niya po ng fried food or yung masyadong oily. Jello, mukhang masarap to. Hindi to oily. Okay ba sa'yo to? Okay lang. Nakakatuwa. Alam niyo, kung hindi ko kayo kilala, iisipin kong bagong kasal kayong dalawa. Huwag kayo mag-alala. Paalis na rin naman ako niyan. Anong ibig niyong sabihin? Hindi na kayo kakain? Ano ka ba? Siyempre, ayoko makaistorbo sa inyong dalawa. Jello! Jello! Tita! Jello! Honey, nasan si Jello? Umalis po. Umalis si Jello? Opo. May meeting daw po siya ngayon. Naka-formal pa nga siya eh. Bakit po? May problema ba? Nagulat ka ba? Medyo. Sa tingin ko si Lolo, gusto ka talaga. Pinakita niya sa akin ang picture mo eh. First time niyang ginawa yun, alam mo ba? Nung una, ayoko talagang tingnan yung picture. Pero tagapagmana ka raw ng isang game company. Nakita ko na ikaw ang tinutukoy niya. Paano pa ako makakatanggi? Kung alam kong exciting ang mangyayari, di ba? Gusto ko ring makita ang reaction mo eh. Anong masasabi mo? Mukha kang... bitter. Kung ganun, ano bang dapat kong gawin, Era? Para mag-invest ang lolo mo sa company namin. Kailangan ba kitang pakasalan? Ganun ba? Mukhang gano'n na nga. Kaya lang, ayaw mo naman, di ba? Kaya pumayag ako makipag-meet ngayon. Alam mo, ang totoo, nakahinga ako ng maluwag nung malaman kong ikaw ang makakasama ko. Pero hindi ba, ayaw mo nang pinipilit kang gawin ng isang bagay? Alam mo, Jello, hindi ko inaasahang sasabihin mo yan sa akin. Ako rin. Pumayag ako dahil alam ko ikaw ang imi-meet ko. Ang sabi mo, nakahinga ka ng maluwag nung makita mo ako kanina. Natuwa ako. Kahit na alam kong business lang ang dahilan. Yun naman talaga, di ba?
Aminin ko, medyo nasaktan ng pride ko, pero pumunta pa rin ako para sa'yo. Actually, wala akong planong pumunta. Pero, kaninang umaga, naisip ko na dapat. Maganda ako kapag kaharap na kita. Jello, halata na bang may gusto ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Kahit na mukhang totoo ang lahat na nangyayari, hindi pa rin kita mamadaliin. Sana, bigyan natin ng mga sarili natin ng pagkakataon para makilala natin ang isa't isa. Okay, sige. Talaga? Seryoso ka? Era. Ay! Huwag ka na mag-alala, okay? Ang akala lang nila, mabait ang anak ko, honey. Pero hindi nila alam na masama talagang ugali niya. Napakasungit niya at napaka-boring pa. At higit sa lahat, napakahina pagdating sa babae. Si Tito po, kumusta na siya? Mabuti na ang pakiramdam niya. Nandito pa pala kayo. Teka, kailangan natin mag-usap, Jello. Hindi ba pupunta kayo sa ospital? Mamaya na lang tayo mag-usap. Ay, napakasungit talaga. Sino ba naman talaga matutuwa sa ganyang klase ng ugali? Ikaw lang yata ang nakakatagal sa kanya eh. Basta ha, huwag ka mawawala ng pag-asa, okay? Maaga kang nakauwi. Tama. O ano naman ngayon? Teka. Nakipagkita ka ba sa isang babae? Oo. Kumusta ang pagkikita nyo? Kilala mo na ba kung sino? Si Era. Lolo niya ang chairman ng Windy Media. Tama ka. Kaya perfect siya para sa akin. Si Era. Pakakasalan mo ba? Kasal? Siguro. Sa palagay ko, yun ang patutunguhan ng meeting kanina. Bakit malungkot na naman siya? Baka may nangyari ulit na masama. Honey? Okay ka lang? Bakit parang namumutla ka? May ginawa na naman bang masama sa'yo si Jello, ha? Pinaalis ka ba niya sa company nila? Nag-day off lang ako. Masama kasi ang pakiramdam ko. Kung ganon, may sakit ka lang talaga? Kung may sakit ka, magpa-check up ka na. Huwag ka nang pumasok. Masakit dito. Ano? Dahil ikakasal na siya. Sino ikakasal? Si Jello ba ang tinutukoy mo? Kanino siya ikakasal? Kay Era yun. Ano? Kay Era? Bakit siya magpapakasal kay Era? Pinagkasundo sila. Ang lolo kasi ni Era, may-ari ng malaking company. Grabe naman. Si Era, pinanganak talagang mayaman. Ay, ba? Bakit ba? Si Jello, payag ba siyang magpakasal? Perfect daw si Era.
First time ko siyang narinig na magsalita ng ganun. Honey, mabuti na rin yun. Kalimutan mo na lang siya, okay? Maawa ka sa sarili mo. Maghanap ka na lang ng ibang lalaki. Wow, ang sarap nito ah. Talaga? Ikaw ba talaga nagluto? Siyempre naman, ako nagluto niya mula sa noodles hanggang sa soup. Lahat na nandiyan sa bowl. Ako gumawa, pinaghirapan ko yan. Ang bilis mong natuto. Ang galing mo, Jigo. Gusto ko kasi ikaw ang unang makatikim ng unang noodles ko na ginawa ko sa buong buhay ko, honey. Binigay ko ang puso ko para dyan sa bawat step. Hinugasan ko ang kamay ko. Ikaw ang nasa isip ko na ginagawa ko yan. Hindi mo naman kailangang gawin yun lahat. Ano ka ba, honey? Ikaw nga ang dahilan kung bakit naghihilamos na ako eh. Totoo yung sinabi ko. Nung nakilala na kita, nagpapalit na akong damit. Naliligo na ako. Nag-aral pa ako magluto. Ang totoo, ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Thank you. Pinaparamdam mo sa akin na espesyal akong babae. Ang sarap nito. Sobrang sarap talaga. Hindi ako nagbibiro. Proud ako sa'yo, Jigo. Talaga? Baka naman pwedeng makipag-date ka sa akin kahit isang beses lang, honey. Sige na naman, please, oh. Isang date lang naman, eh. Sige na naman. Okay, sige. Ha? Mag-date tayo. Hindi ka nagbibiro? Seryoso ka? Oh. Sandali na! Wala nang bawian yan, ha? Yes! Woohoo! Tumakas! Bumayag ka rin! Honey, maraming salamat, ha? Saan gusto pumunta? Ano gusto mong gawin, ha? Si Honey. Nakipag-date siya ngayon. Nakipag-date? Nakita ko naka-makeup siya. Pagkatapos naka-red coat at naka-red na shoes. Basta all red ang suot niya, kuya. Talaga, ah? Mukhang may nautunan na naman siyang lalaki. Honey, nandito ako! Kanina ka pa? Oo. Mga 3 oras na siguro. Ano? Mali yata ang basa ko sa text mo. Tama lang naman ang dating mo, eh. Napaaga lang ako. Pakiramdam ko kasi kanina, hindi umaanda tong relo ko, kaya medyo maaga ako umalis ng bahay. Kaya pala. Ay, mabuti, pumunta ka. Kung mamamatay ako ngayon, mamamatay ako masaya. Napakaganda mo ngayon, honey, grabe. Ano nang gagawin natin? Sa pagkakaalam ko kasi, ang unang ginagawa ng mga nagde-date, nanonood ng movie. Pangarap kong gawin yung kasama ka, eh. Pangarap ko rin yun dati. Oh! Ito yung movie na gusto kong panoorin. Talaga? Galing ko palang pumili, no? Halika na. Sige. Ito na po ang order niyo, sir. Halika na. Okay. Ano ako ba? na sabi niyan. Akin na yan. Hindi na, ako na. Alis lang ako. Yan. Thank you. Susubukan na kita. Ano, masarap? Masarap. Yan. Bagay sa'yo, ah. Ang ganda. One, two, three! Sige ko! Ayoko! Ano lang kaya? Nalagyan mo na! Ayoko! Ayoko nga eh! Mas bagay sa'yo, no? Ikaw na lang. Oo. Hindi ko na kasi. Okay, dito. Gusto mo? Pa-picture tayo? Halika, pa-picture tayo. Ma! Hindi ka, dali. Excuse me, pwede bang picture mo kaming dalawa? Yan. Teka! Ganda, ikaw talaga, oh. Huwag na! Yan! Dapat ikaw rin. Kung lalagay din ako. Lang eh. 정신없이 널 여친 매밤
Kasal po? Yes. According to my secretary, silang dalawa, ang top 2 students sa parang university at saka nagkakilala sila sa isang tennis competition. Nung nasa high school pa sila. Opo. Kaya bagay silang dalawa. Kung yun lang ang basihan ninyo, ibig sabihin lahat ng couple bagay sa isa't isa. Hindi dahil pareho silang matalino, sila na ang... Masyado pa po silang bata. Sa tingin ko po, si Jello at ang apo nyo, dapat magtapos muna ng pag-aaral. Pero madali na masolusyonan ang pag-aaral nila. Pagkatapos ng kasal, pwede silang mag-aaral sa ibang bansa. Alam nyo ba, ngayon pa lang nai-imagine ko na kung gaano katalino ang magiging anak nila. Sa mahabang panahon na nasa industry ako, na-realize ko ang isang bagay. Ang isang matalinong tao, kayang tapatan ng kayang 100 tao. Kaya kung ako sa inyo, iisipin ko na kung paano i-expand ang business ko. Opo. Huwag kang payag. Oh, no, ikaw na tayo. Ang ganda naman sila. Kala mo, ganda ka na lang. Jalabay! Na yun! Sige lang, tumawa lang kayo hanggat kaya nyo. Dahil sa mula bukas, magiging magaling na ako. Nakakatawa, ah. Tuloy mo lang. Bulat ba? Gabi! Woo! Tama ka. Nagiging busy ka na, hindi ba? Kumusta na yung new game project? Ang sabi ni Lolo sa akin, maganda raw ang mga idea mo. Okay lang. Lilihis ako sa gusto na marami. Ano ibig mong sabihin? Ang ibang companies kasi nagti-3D. Pero ako, gusto ko yung parang cartoons. Yung 2D lang. Okay yun ah. Habang gusto ng ibang game companies na maging realistic ang game project nila, ikaw naman yung simpleng animation lang ang gusto. Kabaliktaran yun ah. Tama ka. Kabaligtaran nga. Ang weakest point ng game ang gagawin kong advantage para sa atin. Bale, magiging isa yung cartoon na may story at interactive. Alam ko na kung bakit ikaw ang pinili ng lolo ko para sa company. Jello, alam mo bang gustong-gusto ka talaga niya? Teka, gusto mo bang pumunta sa jazz bar? Halika na! Bilisan mo, ani! Wow! Grabe, oh! Ganda pala ng Han River! Tama ka. Oh, aba, tingnan mo! Honey, ano yung maraming ilaw na yan? Parang isang cafe. Cafe? Kung ganun, okay lang ba sa'yo kung magkape muna tayo sa loob? Parang gusto ko ng caramel macchiato eh. Okay. Okay lang? Oo. Halika na! Bilisan natin, sige! Parang maganda sa loob. Alam mo, ngayon ako nakapunta sa ganitong lugar. Talaga? Pinangako ko kasi noon na kung pupunta ako dito, dapat kasama kita. Grabe, dati sa TV ko na nakikita to eh. Ganun ba? Sobrang ganda pala talaga, no? Ano, hindi ko ba nilalam eh? Okay lang dapat ako. nagdala ka pa na isang jacket. Oh, ikaw pala, Jello. Nagde-date kayo? Bakit? Hindi ba obvious? Sandali lang, Jello. Mukhang nag-enjoy rin kayong dalawa sa date nyo, ah. Oo, tama ka. Small world talaga. Dito pa tayo nagkita. Oo nga. Bakit kaya hindi na lang kayo sumama sa amin? Pupunta kami sa jazz bar. Jazz bar? Huwag na. Hindi sila mag-enjoy. Mas gusto nilang mag-arcade na lang. Hindi ba? Minamalit mo ba kami, ha? Marunong din naman kami maka-appreciate ang music, ah. Tama ka. Kilala mo nga ako mabuti. Sa iba na lang tayo pumunta. Ani? Bagay kayong dalawa ni Chigo. Talaga? Seryoso ka? Alam mo, bagay rin kayong dalawa eh. Pareho kasi mas maugali nyo eh. Tara na. Sige, bye!
Honey, Huh? Wow! Ang ganda naman dito. oo, tama ka. Napakaganda nga. Thank you dahil dinala mo ako rito. Pakasalan mo ako, honey. Ano? Sabi ko, pakasalan mo ako. Bakit? Gamitin mo ang kamay mo. Yun ang sasabihin mo kung ako Honey. Siguro nga. Jello, bakit ba napakasungit mo kay Honey? Ganun ba ako? May pagka-weird kong iisipin. Pero, ang gusto ko maging masungit ka rin sa akin. O bakit ho gising pa kayo? Jello, anong oras na? 11 na ho. Bakit ngayon ka lang? Umalis ka na hindi nagpapaalam sa amin. At nakipag-date ka pa kay Era yun. Ano bang iniisip mo, ha? Nababaliw ka na ba? Hindi mo na kailangan gawin yun, Jello. Magaling na ang papa mo. Siya na ang bahala sa lahat. Pero hindi po si Papa ang dahilan. Kung ganun, bakit ka nakikipag-date sa apo ni Mr. Yun, ha? Gusto niyo talaga malaman? Gusto ko po siya. Ano? Hindi magandang biro yan. Yun pong totoo. Tanggapin niyo na lang. Hindi pa tayo tapos, Jello! Hi, ikaw pala. Girabi ka na. Ang aga mong dumating ah. Bagay kayong dalawa. Nag-enjoy ako. Si Jigo, nakakatawa. Hindi niya ako sinusungitan. Mabait siya. Mabuti naman. Good luck sa inyo. Ano? Nag-propose siya? Kinangingay! Oh, wow! Totoo ba yan? Talaga ba nag-propose na si Jigo sa'yo? Ano, pumayag ka ba? Ano sinabi mo sa kanya? Hindi ako sumagot. Sira ka talaga. Alam ko namang mabait si Jigo eh. Kaya lang, wala akong nararamdaman para sa kanya. Inaamin ko nung nag-propose siya sa akin kagabi. Nagulat talaga ako. Pero pagkatapos nun, wala pa rin ako naramdaman para kay Jigo. Honey, hindi ka na makakahanap ng taong may malasakit sa'yo na tulad ni Jigo. Tama siya, friend. Sa totoo lang sa tingin ko, mas bagay kayo ni Jigo kaysa sa inyo ni Jello sa kahit anong anggulo at aspeto tingnan. Honey! At isa pa, si Jello, magpapakasal na kay Era, hindi ba? Oo nga, honey. Pag-isipan mong mabuti, bigyan mo ng pagkakataon si Jigo. 4 years na siyang may gusto sa'yo. Alam ko na, alam mo rin ang nararamdaman niya. Naiintindihan mo ko, di ba? Naiintindihan ko. Siguro
Siguro nga tama sila. Hindi si Jello ang para sa akin, kundi si Jigo. Hindi ko man siya gusto. Komportable naman akong kasama siya. Sorry, Ay, Omi. sorry. Nagkita ulit tayo. Nag-shopping ka ba? Naghanap kami ni Jello na makakainan eh. Ganun ba? Sama ka? Good idea. Sumama ka na sa amin. Kung ayaw mo. Sige, hindi kita pipilitin. Sige, honey. Sumunod ka na lang, ha? Pwede ba tingin mo na pagtitig dyan? Opo, Chef. Sorry po. Maglinis ka ng table. Yes, sir. Welcome, ma'am, sir! Tuloy kayo. Uy! Papa, Honey. Hello po. Upo kayo. Honey, ibig sabihin, sa inyo tong... Tama ka. At kaming dalawa ni Honey ang magpapalago nitong 60-year-old na Sol Palbok Noodle House. Teka, kaibigan mo? Oh, naku, Chef. Hindi sila basta magkaibigan lang. Engaged na sila, di ba? Ganun ba? Sige na. Buti pa, maupo na muna kayo. Wow, ang ganda naman. Sa sobrang ganda, parang ayokong kainin. Hinanda ni Chef yan para lang sa lalaking yan. Napaka-special daw niyan. Huh? Siyempre. VIP rito si Jello, kaya ganun din ang mga kaibigan niya. Ay, kumain na kayo. Opo, Thank you po. maraming salamat. Ano ba naman yan? Halatang hindi ka marunong kumain. Hindi ganyan ang pagkain yan. Sa pagkain ng Pyongyang Namyon, dapat direkta mong ibuhos ang vinegar sa noodles. Pagkatapos, ibabad mo muna sandali yung noodles. Tsaka mo haluin. Ganun lang kadali, okay? Pwede mo na kainin yan. Okay. ganun pala. Hindi ko rin alam yon. Talaga? Kung sa bagay, konti lang ang nakakaalam ng tamang pagkain yan eh. Enjoy your meal, ah. Marami rin pala siyang alam. Swerte ka, honey. Matalino rin ang boyfriend mo. Alam mo, kakaiba ako mag-chopsticks. I-promise mo, huwag mo kong pagtatawanan, ha? Honey, bakit mo siya tinitingnan ng ganyan? Sige na, kumain ka